Naranasan niyo na ba ang mga ito o kahit isa sa mga ito sa mismong pamilya mo? Pinagdadamutan ka ng pagkain ng pamilya mo? Sinisiraan ka sa kapamilya mo para siya ang panigan at ikaw ang magmukhang masama? Ipinapamuka sa iyo lahat ng mga kinukonsumo mo sa bahay. Sinisiraan ka sa mga kapitbahay niyo. Mas kumakampi sila sa may pera kaysa sa iyong walang pera. Kapag mangungutang ka dahil wala ka at kailangan mo para sa importanteng bagay, ipapaalala sa iyo na utang yon at hindi bigay. Pero sa mga paborito niyang kapamilya, kahit hindi nangihingi ng pera, binibigyan niya ng kusa, kahit ito ay pangbisyo o kaya sa mga walang kwentang bagay lang. Sinasabi sa iyo kung magkano ang bayarin tulad ng kuryente at tubig para ipamukha sa iyo na malaki ang konsumo kapag nakatira ka sa kanila. Mga kamag-anak mong maganda lang pakikitungo sa iyo kapag may pera ka. Pero pag wala ka ng pera, tatratuhin kang parang basura. Mga kamag-anak mong dati kahit hindi sila manghingi, binibigyan mo. Pero nung time na humihingi ka na nga, sinasabihan ka pa ng mga salitang hindi mo matanggap. Mga kamag-anak mong malaki ang respeto sa iyo nung may pera ka pa. Pero pag wala na silang makuha sa iyo ay nagiging asal-aso na sa iyo. Mga kamag-anak mong minsan natulungan mo at nagawa ng mabuti nung sila'y nangangailangan ng tulong mo, pero kapag wala na silang makuha sa iyo, ay ipapakita na ang tunay nilang masamang pagkatao. Mga kamag-anak mong akala mo mabait, pero pag wala ka ng pera, niha, niho, wala na. Mga kamag-anak mong mabait lang pala sa una, dahil may napapakinabangan sa iyo. Pero nung sila ay nagkapera na din, doon mo na nakita na kaplastikan lang pala ang pinakita niya sa iyo. Mga kamag-anak mo na nangihingi ng pera sa iyo at binibigyan mo, pero nung wala nang mahingi sa iyo, tatratuhin ka na parang wala kang nagawang tama sa buong buhay mo. Mga kamag-anak mong hiningian mo ng tulong sa oras ng kailangan mo, pero pag may hindi sila nagustuhan sa kinikilos mo, tulad ng hindi mo sila kinakausap dahil magulo din isip mo at marami kang problema, gagawin ka ng masamang kwento sa pamilya mo para maging masama ka at tratuhin ka pa nila ng hindi maganda hanggang sa maisip mo na lang na di mo na pala kailangan ng tulong niya. Mga kamag-anak mong ipapahiya ka sa mga kapitbahay nyo, yung wala silang ibang iniisip kundi maging masama ka sa tingin ng iba. Mga kamag-anak mong nung wala kang pera ang sama ng trato sa iyo. Pero nung nagkapera ka na, biglang naging parang maamong tuta sa harapan mo. Mga kamag-anak mong naniniwala sa paninira laban sa iyo, nang hindi man lang alam ang tunay na kwento, ay hinuhusgahan ka na. Mga kamag-anak mong mabait lang kapag kaharap ka, pero pag nakatalikod ka, sinisiraan ka na pala sa iba. Mga kamag-anak mong may pera na kumilos akala mo kung sinong mayaman, pero kapag hinihingian, kakarampot lang ang ibibigay. Mga kamag-anak mong kahit alam na kailangan mo ng tulong, hindi ka man lang tulungan, o kahit simpleng kumustahin man lang, pero kapag sila ang nangailangan, kung ano-ano ang maririnig mo. Mga kamag-anak mong nagbabait-baitan lang at nahingian mo ng konting pabor. Pero kapag nagkaproblema na, tatratuhin ka na akala niya siya na ang bumuhay sa iyo. Mga kamag-anak mo na kahit alam na kailangan mo ng tulong, pero tahimik lang siya, kahit may kakayahan naman siyang tumulong. Mga kamag-anak mong napakain mo at naabutan nung panahon na may pera ka. Pero nung time na alam nilang wala na silang maihingi sa'yo, tatatuhin ka na parang wala kang kwentang tao. Kung naranasan mo man lahat ito o kahit isa sa mga ito, huwag kang sumuko, laban lang, at lagi magdasal sa Panginoon. Dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Magsumikap ka at darating din ang panahon na makakaahon ka din. Tiwala lang.